happy anniversary po sa inyong lahat, sa inyong mga cutting edge. Once daw na tumibok ang puso natin sa maling tao o maling bagay, ay lagot ka. Lagot ka talaga. Maraming kinilig at hindi na nakinig. Success is knowing the will of God and doing it. Pagkatapos ng maling saya, alam mo susunod nyon? Iyak. Pag tinagalog mo ang spoil, panis. Ibig sabihin nun, okay, hindi boom panis. Kasi kung mahal mo ko, dapat marunong ka maghintay. Ang mahinang puso, laging maluloko. Buti na lang sinunod ko yung gusto ng Diyos. Hello everyone! Welcome again to our online service. Welcome po sa Cutting Edge. Welcome po kayong lahat na nandito ngayon. Ano man ang edad mo, ano man ang kalagayan ng buhay mo ngayon, ano man ang status mo sa buhay, single ka man, married, youth, young professional, welcome po kayong lahat dito. You know, sinabi nga natin, di ba, that September is our anniversary month. So, happy anniversary po sa inyong lahat, sa inyong mga cutting edgers, sa mga young professionals na nanonood ngayon, at sa ating po lahat, kahit ano po nga yung kalagayan natin sa buhay or yung status natin sa buhay. By the way, this September, okay, may mga naka-line up po, actually from September to, you know, the rest of this months bago matapos ang taon, meron po tayong mga naka-line up na webinars. Actually, katatapos nga lang po ng webinars ng mga youth, right? Yung Campus Conquest po natin, at doon tinuruan natin sila or naturuan ng mga kabataan na kung saan, paano nila i-conquer yung kanilang school, kahit na hindi sila pupunta physically pero mag-aaral sila, paano nila i-conquer? Alright, paano nila i-share ng kanilang mga kaibigan, ng mga kaklase nila, even mga teachers nila, paano sila magiging isang kabataan or isang estudyante, lalo na sa new normal na yan. Alright, so meron pa po, hindi pa po natatapos, this coming September po, or this September ay meron pa pong isang webinar na naghihintay, at yan naman po ay may patungkol sa ating pagpapalakas o pag-i-ignite ng ating prayer life, right? So, for more details, you can actually check out our page, right? Yung Amazing Hope page po, para po maging updated po kayo. So, sinabi natin nung nakaraan na in this time of hardship, ang katotohanan, marami talagang tao ang nanghihina na. Kapag tinignan mo yung paligid, pag tinignan mo yung nangyayari, pag nakinig ka ng balita, okay, hindi naman pwedeng hindi, para maging updated din tayo, nakakapanghina talaga. Yung malaman mo na meron kang kaibigan or kamag-anak or ka-churchmate or kapamilya na nagkaroon ng COVID, di ba, nag-positive, or hindi nga siya nag-positive pero iba naman, nagkaroon naman siya ng ibang sakit, talaga nakakapanghina, lalo na hindi mo mapuntahan, hindi mo man lang ma-visit. But alam nyo po na kahit na, at ito talagang katotohanan, nakakapanghina talaga, but this is not the right time para po tayo ay manghina. Okay, nakakapanghina yung sitwasyon, pero this is not the right time para i-invite natin or para matanggapin na lang natin na mahina tayo. Ang katotohanan po kasi, mahirap maging mahina. Amen ba? Tama ba yun? Hindi ka pwedeng maging mahina lalo na sa mundong ito. Right? So, we need to be strong. We need to be empowered. Kaya ito pong buong month na to, ang dalangin ko po ay habang nakikinig kayo sa discussion natin dito, ay patuloy po kayong na-empower ng Panginoon. Plus, sabi ko nga po, ito yung anniversary month natin. So, marami pa pong mga exciting na magaganap. So, please, every Wednesday, be with us. No? Samahan niyo po kami. And of course, kagaya ng lagi ko pong sinasabi, please like and watch and share this video para po mas marami pa po ang ang makakilala sa Panginoon, ang ma-empower din po ng Panginoon. So, ngayon pong buong month ng September, it will be like an overall empowerment. And last time, we talked about empowered mind, paano tayo magkakaroon ng empowered na mind, and dalangin ko ma-apply natin yon sa buhay natin. But this time, we will discuss something na kung saan i-ask natin si Lord to empower us. Ito yung I think, isa sa parte ng buhay mo o ng pagkatao mo na madalas ay mahina. Okay, so tonight or today, let us talk about empowered heart. How can you have an empowered heart? Or ano ba yung mga magpapahina sa atin? Yan yung mga aalamin natin sa gabi pong ito. So if you have your Bible with you, want you to open it in Proverbs chapter 7, verse 25. And I'm gonna read it in easy to read version. Sabi niya dito, sabi ni Solomon,
Don't let your heart lead you to an evil woman like that. Don't go where she wants to lead you. So, dito makikita natin, nagpapayo ang isang ama sa kanyang anak patungkol sa babae. Patungkol sa mga, alam mo yun, mga kaganapan dito sa buhay na realidad eh. But alam niyo po ba that ultimately, we make a choice either to turn or not to turn. And if you're gonna read it in New King James Version, sabi doon, don't let your heart turn aside to her ways. May mga pagkakataon talaga at parte na ng buhay natin yung pipili tayo. And alam nyo, nakadepende kasi sa pinipili natin or depende na lang din sa nililikuan natin yung kahihinatnan ng buhay natin. And most of the time, yung mga choices natin ay naka-anchor sa kung minsan anong nararamdaman natin, kung ano ang pakiramdam mo ngayon, kung ano nafe-feel mo ngayon, kung okay ka ba ngayon o hindi. Talagang meron talagang mga ganong pagkakataon na sometimes hindi tayo objective. Sometimes we are subjective. Okay, ibig sabihin we let our emotions rule. Kaya nga, alam nyo po, ang dami na kasing ang dami na kasing lumagapak na sinundan lang yung puso niya at hindi nag-isip. Kaya nga po, kung tatanungin nyo ako, Pastora, ano ba ang tama? Sundin ng puso o sundin ng isip? Alam nyo po, ang isasagot ko dyan, sundin nyo po pareho. Okay? Bakit po? Kasi parehong binigayan ng Panginoon sa atin. Hindi po pwedeng isa lang dyan yung sundin natin. Now, minsan talaga hindi nagtutugma, 'di ba? May gusto yung isipan mo na ayaw ng puso mo or may gusto yung puso mo na ayaw ng isipan mo. Kapag yan ang nangyayari, takbo ka sa word ng Panginoon, kung ano ang sinabi ng Panginoon, then isubmit mo o i-yield mo yung puso mo at saka yung isipan mo doon. Okay, so libreng counseling na yan. But I wanna quote Winston Churchill in his famous speech to a boys' school in the dark days of World War II in England. Sabi niya ganito, sabi ni Winston Churchill, never give in. Never give in. Sabi niya, never, 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 never. In nothing, great or small, large or pretty, never give in. Except to convictions of honor and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. So may sinasabi siya dito, no? Wag mo daw hayaan mag-give in ka sa malaki lang o sa maliit lang, sa maganda o pangit, no? Makikita natin dito po sa verses or sa verse na binasa natin kanina in Proverbs chapter 7:25. Bibigyan tayo nito ng wisdom ngayon patungkol sa ating puso. Kasi naniniwala ako kapag ang puso mo gusto mong i-guard, pag ang puso mo gusto mong empower, may kinalaman din naman yan yung isipan natin, no? Kasi talagang connected to each other. So dito sinasabi na huwag ka daw mag-event. At kalakip siya or kapareho siya na sinasabi ni Solomon dito sa kanyang anak, sabi niya, don't let your heart lead you to an evil woman like that. Don't go where she wants to lead you. So, dalawang bagay po na kung saan kailangan nating pag-ingatan for us to have an empowered mind. Dalawang bagay na palagi, talaga, nakikita mo to, nararamdaman mo to, pero kailangan malakas ka dito. Hindi po pwedeng hindi ka malakas. Ulitin ko, hindi pwede na hindi mo hayaan ng Panginoon na palakasin ka. So, ano yung dalawang bagay na yun? Na kung saan, kailangan nating intindihin, kailangan nating i-guard, kailangan nating paminsan-minsan ay iwasan, okay? Or talagang iwasan para magkaroon po tayo ng empowered heart. Sabi po sa verse natin, sabi niya, don't let your heart lead you to an evil woman like that. So number one, na kailangan mong iingatan for you to have an empowered heart is desire or your desire. Okay, yung desire natin. Alam niyo daw po that heart is the seat of one's physical, spiritual, and mental life. Most of the time po kasi yung word na heart na ginagamit or nagagamit sa Bible, ginagamit siya to designate the whole inner person. Kaya most of the time, pag sinabi mong puso, hindi talaga yung, lalo na nabasa natin sa Bible, hindi talaga yan yung
biological. Hindi laging ganon. Hindi laging biological heart natin o yung, alam mo yun, yung nauoperahan. Pero ito ay may kinalaman. Pag ang Bible ay tinutukoy or chine-check niya yung heart natin, ito ay may kinalaman sa inner person natin or yung whole inner person natin. Ano ba ang including doon? Including yung motives natin, yung affections natin, yung feelings natin, and even yung thoughts natin. In short, or to sum it up, ito may kinalaman sa desire. So si Solomon sees the heart as a powerful force that can lead you to a wrong person and wrong ways. Totoo naman, di ba? Totoo, ba? Tama naman si Solomon. Nakikita niya daw ang puso na pinaka-powerful na force na kung saan pwedeng mag-lead sa'yo sa maling tao o maling daan. At sino ba sa atin dito ang hindi, hindi, ano ba, hindi nagoyo? Sino ba sa atin dito ang hindi nagkamali? Nung sinundan mo yung puso mo lang at hindi ka talaga nag-isip, alam mo yun, parang talagang niramdam mo lang. Kaya pala siguro ang sabi ni Donna Cruz, no, na kapag tumibok ang puso, wala ka daw magagawa kundi sundin ito. Sabi niya pa ulit, kapag tumibok ang puso, lagot ka na, siguradong huli ka. Ilang beses na yung desire natin ay mali, pero sinundan pa rin natin, ginusto pa rin natin, at nilid tayo nito sa maling tao, sa maling gawa, sa maling daan. Kasi once daw na tumibok ang puso natin sa maling tao o maling bagay, ay lagot ka. Lagot ka talaga. Sabi niya siguradong huli ka. Kaya alam niyo po, wala namang masama na magka-desire tayo. Kasi si God din, nagbibigay siya ng desire sa atin eh. Wala pong masama na magka-desire tayo, pero dito tayo ay pinapayuhan, binibigyan ng advice ni Solomon na huwag mong hayaan na yung desire mo, alright, ay i-lead ka sa mali. Or kung nararamdaman mo na meron kang desire na alam mong mali, stop for a moment, think, pray, magsabi kay leader para napapayuhan ka. Para hindi tayo namamali ng daan. Para hindi tayo namamali ng gawa. No, wala naman masamang kiligin. For example, wala naman masamang kiligin eh. Pero alam nyo ba, malalaman mong maling desire na yan kapag kinilig ka na at hindi ka na nakinig. Kasi maraming kinilig at hindi na nakinig. Meron din namang mga kinikilig pero nakikinig pa rin sa payo ni nanay, ng magulang, ni tatay, sino pa, ng leader niya, ng pastor niya. Okay? Sabihin hindi pa namamali yung desire niya kasi nakikinig pa siya at ginagawa niya pa kung ano yung tama. Kaya lang kapag mali na yung desire, malalaman mo mali na, ay yung gusto mo nang gawin yung bagay na yun, kinikilig ka na doon, masaya ka na doon. Kaya lang ayaw mo na ding pakinggan na kung ano yung tama. Ayaw mo na ring alamin kung ano yung tama. Ang gusto mo na lang sundin yung nararamdaman mo. That's a wrong desire. That's a wrong desire. For example, no, alam niyo wag po tayong, talagang lagi lang magpapadala sa tibok ng ating puso. Kasi ang puso natin hindi palaging reliable. Ang puso nga natin, sabi nga natin, 'di ba? Marami ang nagkakamali kasi nga puso lang talaga yung ay kumbaga parang hinayaan niya lang na i-lead siya ng nararamdaman niya. For example, may gusto kang tao, okay? Para sa mga may crush dito o kaya naman nagkakagusto sa someone. No, may gusto kang tao. Kaya lang, ang masakit ay yung taong yun ay connected na or should I say nakatali na sa iba. Okay? Gusto niya din daw po ako eh. Alam mo, wala namang masama kung magkagustuhan kayo, no? Kung talagang kayo talaga. Pero ito yung sa akin eh. Ito yung point ko eh. Kung talagang gusto ka niya, sana nakikipaghiwalay muna siya dun sa isa, hindi yung pinagsasabay kanila o hindi yung pinagsasabay niya kayo, di ba? Kaya iingat po tayo sa mga desires natin.
Mga young professionals, ingat. Kasi ang dami lagi i-offer sa iyo ang mundo para mawala ka kay God. I remember, lagi natin to sinasabi sa church Dati, lalo na dati, naalala ko lang, if the devil cannot make you bad, he will make you busy. Hindi kanya magawa maging masama kasi talagang natural ka ng mabuting tao. Pero para mailayo ka sa Panginoon, He will just make you busy. To the point na lagi mo na lang sasabihin kay Lord, Lord, busy ako, hindi na lang muna ako mag-online service. Lord, busy ako, hindi na lang po muna ako magde-devotion. Lord, busy ako, ang dami kong ginagawa. Again, if the devil cannot make you bad, he will make you busy. Minsan akala natin, yung desire natin to what? To maging big, yung desire natin na maging successful, minsan kailangan din nating ingatan yung desire na yan kasi, ang totoong success na nanggagaling sa Panginoon ay hindi ka ilalayo sa Kanya. That's why we always define success as what? Success is knowing the will of God and doing it. Sa trabaho mo yan, sa pagpapamilya mo yan, sa buhay mo yan, if you know that's the will of God and you do it, gagawin mo, ginagawa mo, or ginawa mo, you did it, ibig sabihin nun, you are successful. Pero kapag yung success na gusto nating marating ay magiging dahilan, matindi yung desire mo to be successful, pero nagiging dahilan yan para manila ka ng ibang tao, nagiging dahilan yan para mangdaya ka, nagiging dahilan niyan para hindi ka maging faithful sa Panginoon. Most especially, nagiging dahilan niyan para malayo ka sa Panginoon. That's a wrong desire already. Hindi sa ayaw ka ng Panginoon maging successful. In fact, gusto ka niya maging successful. Kaya malinaw, pero ito lang kasi, malinaw sa Panginoon, success without God is not success at all. Hindi totoong success. Kasi ang totoong success ay yung nabuhay ka, nalaman mo ang gusto ng Panginoon at ginawa mo siya. So, walang masamang magkaroon ng mga magagandang desire. Walang masamang magkaroon ng desire. Actually, ang desire, ito ay neutral yan eh. Neutral yan. Walang masamang kiligin, pero dapat pag kinilig, makinig. Tama ba? Kasi minsan, kapag kinikilig ka na, ang gusto mo na lang sundin yung kilig. Kasi bakit? Masaya kasi. Doon ka kasi, nafe-feel mo doon ka sumasaya eh. Kaya lang ito nga yung sinasabi natin hindi laging tama ang nafe-feel natin. Hindi laging tama ang nararamdaman natin. Hindi lahat ng nararamdaman natin ay tama. Malalaman mong tama yan kapag pina-check mo sa ibang tao, lalo na yung mga mature na crush siya, lalo na yung mga concerns sa'yo. Alright? Tapos nakita nila, okay naman, well, you're doing good. Lalo na kapag naka-anchor naman sa salita ng Panginoon, then you're doing good. Pero yung kinilig ka, tapos wala ka ng pakialam sa leader mo, kinilig ka, pero wala ka ng pakialam sa mga disciples mo, or even sa life group mo, kinilig ka, pero wala kang pakialam, or wala ka na lang pakialam, saan? Sa relationship mo sa Panginoon, that is a wrong desire. Maling nararamdaman. And we need to check ourselves. Huwag po tayong magpapadala. Sabi dito ni Solomon, don't let your heart lead you to that evil woman like that. Kapag nararamdaman mo na evil na yan, pag nararamdaman mo na hindi kalooban ng Diyos yan, yung gagawin mo, wag mo daw hayaan, dalhin ka ng nararamdaman mo sa maling gawa, sa maling tao, lalo na, sabi dito, to the evil woman like that. Alam mo nang ang evil eh. Alam mo nang mali. At naniniwala ako, alam natin ang mali at sa tama. Kaya lang minsan, ayaw natin o hindi natin ginugustong gawin yung tama kasi dun sa tama, hindi masaya. Dun sa mali, dun yung masaya. Kaya lang, ito yung masakit. Pagkatapos niyan, pagkatapos ng saya, na alam mo mali pagkatapos ng maling saya, alam mo susunod yun? Iyak. Pagkatapos ng maling saya, ngawa. Ngawa. That's why we need to check our lives, check our hearts. Kailangan i-check mo yung sarili mo, tama pa ba itong nasa na nararamdaman ko? Tama pa ba na mayroon akong ganitong pagnanasa, ganitong desire? Tama pa ba itong nararamdaman ko?
You have to check it. Yung bang nararamdaman mo, nililid ka sa tamang behavior? Yung bang nararamdaman mo, nililid ka sa makalangit na pag-iisip? Yung bang nararamdaman mo na yan ay nililid ka sa mga gawa na kung saan mag-glorify ang Panginoon? If not, at alam mo, madalas, dyan tayo malalagnag, then, empower your heart. Palakasin ang puso, palakasin. Huwag agad-agad sumusunod sa nararamdaman. You know, this desire can spoil your life. You know, pag tinagalog mo ang spoil, panis. Ibig sabihin nun, okay, hindi boom panis. Pero ibig sabihin ng panis, hindi mo na mapapakinabangan. Warning po sa lahat ng nakikinig sa akin ngayon. At ang gusto mo lang lagi ay sundin yung nararamdaman mo. Alam mo, ang masakit na ending nito, baka dumating yung time, hindi mo na yan mapakinabangan. Baka dumating yung time, ikaw mismo, hindi ka na mapakinabangan. While, spoil. Di ba kapag ang isang pagkain na spoil, hindi mo naman na yan kinikip, tinatapon mo na yan. Kaya iingat ka. Iingat ka sa mga dinidesire mo. Iingat ka sa mga pinaglalagakan mo ng, ng desire na yan. Kasi bakit? Baka dumating ang pagkakataon, mali pala yung desire na yan, alam mo, ending yan, itatapon ka lang niya. Ang ending lang, itatapon ka lang ng bagay na yan. So, this desire can spoil your life. They will make you or they will take you to death and to hell. Maraming tao, sinunod ang sarili nila. Sinunod ang nararamdaman nila, hindi sinunod ang Panginoon. Nung nawala na sila sa mundong ito, di? At na-realize nila na dapat pala sinunod nila ang Panginoon, wala na. Wala nang pagkakataon, wala nang pag-asa. Kaya nga po, I'm sharing this to you right now. Ikaw na nakikinig ngayon, I'm sharing this to you. Palakasin mo yung puso mo. Palakasin mo yung sarili mo, no? Patungkol dyan sa puso na yan, sa desire na yan, kasi maniwala ka, kapag yan ang lagi mo sinusunod, baka dalhin ka niyan sa kamatayan, baka dalhin ka niyan sa death, or sa impyerno, sa hell. It actually says in verse 27, sinabi yan ng Proverbs natin, dadalhin ka daw nito sa kamatayan. Imagine, yung maling desire, pwede kang dalhin sa kamatayan. Totoo. Hindi, sige, ito na lang. Ilan na ba ang balita ang narinig natin ng isang lalaki na may asawa na o isang babae may asawa na ay, nakipag-relationship pa din sa iba at dahil doon ay napatay sila ng taong, niloloko nila sa sobrang pain. Hindi ko sinasabing tama yon, pero nangyayari siya. Imaginein mo, wrong desire can lead you to death. Hello? Hihintayin mo pa bang mamatay? Pag namatay ka na, wala na. Hindi mo na pwedeng baguhin yung desire na yan. Hihintayin mo pa bang mamatay yung apoy mo sa Diyos? Kakasunod sa maling desire? Hihintayin mo pa bang mamatay yung relationship mo kay God? Kakasunod? Kakayes dun sa maling desire? Hihintayin mo pa bang mamatay yung relationship mo sa mga tamang tao na alam mo mag-guide sa'yo? Kasi lang gusto mong pagbigyan yung nararamdaman mo ngayon? Alam mo, ito pa yung matindi minsan. No? Ikaw na yung may maling desire, may mga taong concern sa'yo, pero most of the time, ikaw pa yung galit sa kanila. Bakit ka ganyan? Hindi, joke lang. Pero bakit tayo ganun? Siguro dahil nga kasi mali nga talaga yung desire natin. Masyado na tayong kinakain ng maling nasa. Hindi na natin nadidistinguish sino yung godly people at sino yung worldly people. Akala natin okay pa rin. Desire, constructive ang desire eh. Kapag naitama ito, constructive yan. Kasi sabi ko nga kanina, neutral ang desire eh. Pwede mo siyang gamitin sa tama, pwede siyang tama, pwede siyang mali. Constructive ang desire, i-construct ka, bubuin ka nito kapag tama yung desire mo. Pero maniwala po kayo, destructive ang desire kapag mali ang dinesire mo.
Pastora, ano ba yung mga desire na kung saan constructive? Ang iba kundi mga desire na may patungkol sa Diyos. Desire mong maglingkod sa Panginoon, that's a good thing. Desire mong mag-disciple, that's a good thing. Desire mong magbigay sa Panginoon, that's a good thing. Kinoconstruct ka niya, bubuuin ka niyan. Desire mo na maghintay para sa, alam mo yun, right person para sa'yo, that's a good thing. Desire mo na i-preserve yung sarili mo para ibibigay mo lang siya doon sa mapapangasawa mo, that's a good thing. Bubuuin ka niyan. Bubuuin ka niyan, maniwala ka. Pero hindi, ito na lang, real talk na lang tayo. Sino dito? Yung pumasok ka sa maling relasyon, ibinigay mo lahat, pero pagkatapos nun, lumabas kang wasak. Why? Wrong desire. Wrong desire is destructive. That's why we need to take care of this heart. We need to take care of ourselves. Don't let your heart lead you to evil. Evil woman, evil man, evil work, evil movies, evil songs, evil places, ano pa? Evil books. Don't let your heart lead you to that. Huwag natin daw hayaan. Sabi ni Solomon dito, don't let your heart lead you to an evil woman. Oh, by the way, kung meron magpapayo, magaling magpayo patungkol dito, si Solomon. Bakit? Ilang beses ba itong ng babae? Ang daming asawa nito. Kaya nga sinasabi niya sa anak niya, anak, huwag mo nang gayahin. Take it from me. Alam ko kung saan ako dinala ng mga mali, ng mga evil woman na yan. If you're gonna read the whole life of Solomon, ako magugulat kayo. Magugulat na lang kayo ano yung mga nagpabagsak sa kanya. Evil women. Kaya kung meron man siyang magandang ipapayo sa kanyang anak, kung meron man siyang ipapayo sa atin ngayon, sa generation natin, since na-experience niya na, ito magandang payo. Don't let your heart lead you to an evil woman like that. Or to an evil man like that. Alam ni Solomon eh. Parang sinasabi na sa atin ni Solomon, huwag mo nang ulitin yung pagkakamaling ginawa ko. So desire. To have an empowered heart, we have to take care. We have to protect this desire. Kailangan protektahan mo yung desire na yan. Kailangan na-check mo yan lagi. Okay pa ba yung desire ko? Makalangit pa ba? Nag-glorify pa ba ang Panginoon? Makalangit pa ba yung nasa ko? Desire is nasa in Tagalog, diba? Okay pa ba? Okay pa ba itong nararamdaman ko? Ito bang nasa ako, ilalapit ako sa Diyos lalo? Lalo ba ako magiging on fire dito o hindi? Kapatid, naniniwala ako na lahat tayo dito ay binigyan ng pagkakataong makaramdam. Binigyan tayo ng pagkakataong maging masaya. Pero uulitin ko, kung ang kasiyahan na yan at pakiramdam na yan ay hindi naka-anchor sa glorification ng Panginoon, then that's a wrong desire. At kung lagi didiin ko yon. Kung palagi na lang, ikaw ay mag-yield dyan, I'm sorry, but you have a weak heart. And a weak heart will always be fooled. Uulitin ko, a weak heart will always be fooled. Ang mahinang puso, laging maluloko. So take care of that desire, okay? Dapat tama. Pangalawa, sabi niya pa dito, don't let your heart lead you to an evil woman like that. Don't go where she wants to lead you. Don't go where she wants to lead you. So, unang bagay, okay, para magkaroon tayo ng empowered heart, ano yung mga kailangang ingatan natin, iwasan natin, wrong desire or desire. Pangalawa is deception. You know, Solomon does not mince words here. He is what? He is absolutely clear that the enemy uses temptation as a tool in his arsenal against us. Lagi naman, simula sa simula, Genesis pa lang, ginagamit na ni Satanas ang tool na ito. Ano to? Panluloko.
Sa term ng mga millennials ngayon or sa panahon natin ngayon, mas maganda daw yung term na pangbubudol. Okay? Panloloko. At lagi yan gagamitin ni Satanas. Yung temptation na yan, lang panloloko na yan, lagi niya yan. Ano yan? All-time favorite tool ni Satanas. Bakit? Ang dami pa kasing naloloko. Kaya nga hindi tayo dapat nagpapaloko. Kaya nga we need to empower this life. We need to empower this heart para hindi tayo naloloko. Kasi lagi niya yung gagamitin. So it is clear that if the offer were not a good one, then it will be not tempting. Kaya si Satan, okay, magpe-present sa'yo lagi ng maganda, laging mukhang okay, laging mukhang masarap, laging mukhang, alam mo yon, pleasing. Kasi kung hindi yan pleasing, hindi naman yan tempting. Hindi ka niya maluloko. Kaya nga ang kasalanan, palagi niyang palalabasin na maganda yan, na masarap yan, na mag-give in ka dyan. Kasi bakit? Na hindi ka naman hindi ka naman matapahamak dyan. Bakit? Kasi pag ganun yung naiisip mo, for sure, kakagatin mo yung temptation na yun. Kakagatin mo yung deception na yun. Kaya hindi lahat ng maganda, tama. At hindi lahat ng masarap ay dapat. Amen po ba? Hindi porket tingin mo maganda, tama. Tingnan mo, okay, maganda sa paningin mo. Now, pangalawang tanong. O sige, unang tanong, maganda pa to sa paningin ko. Okay, check. Pangalawang tanong para ma-assure ka, maganda ba to sa paningin ng Diyos? Kasi kung hindi maganda sa paningin ng Diyos, naluloko ka. Naluloko ka. Maganda ba sa paningin ng Diyos yung gumagawa kayo ng activity na dapat pang mag-asawa lang? Kapag alam mong hindi, naluloko ka. Kaya huwag ka magpapaloko. Yung sasabihin sa'yo, kung mahal mo ko, ibibigay mo yan sa akin. No. Hindi yun ang totoong pagmamahal. Kasi kung mahal mo ko, dapat marunong ka maghintay. Hanggang sa mag-asawa na kayo. Hanggang sa pakasalan ka niya. Tsaka mo lang ibibigay. Tsaka nyo lang gagawin yung activity na yan. Hindi lahat ng maganda ay tama. Literal na maganda. Magandang babae, magandang lalaki. Pero hindi naman ibig sabihin kung maganda siya o pogi siya, magandang lalaki siya, magandang babae siya, siya na yung tamang tao para sa'yo. Yung ibang tao, ang hilig pumato sa mga magagandang babae, pumato sa mga magagandang lalaki. Ending, dahil hindi naman yun yung person na para sa kanila, iyak, wasak. Alam nyo ba, isang bagay na natutunan ko sa relationship is this. Pag malinaw sa'yo na ang gusto mo ay yung maganda sa paningin ng Diyos, sa umpisa, maaaring hindi yan maganda sa paningin mo. Kasi siguro hindi siya yung ideal guy mo, ideal woman mo. Pero pagka ang pinupurso mo ay yung maganda sa paningin ng Diyos, ang galing lang. Alam mo kung bakit? Darating yung pagkakataon, yung hindi maganda sa'yo, pero dahil gusto mo yung maganda sa paningin ng Diyos at ginugusto mo yun, nagiging maganda na din sa'yo. Nagiging maganda na din. At mapapaisip ka na lang ng ganito, buti na lang sinunod ko yung gusto ng Diyos. Buti na lang. You know, if you're gonna ask me, alam naman to ni Pastor hindi ako sa kanya physically attracted. Hindi ganon. And I don't think, baka siya din naman, hindi ko sure. Hindi ako physically attracted sa kanya. Plus, yung calling niya, hindi ko kasi gustong maging pastor's wife before. Sa lahat ng mga bagay na yon, sa lahat ng hindi ko gusto, may isang bagay lang akong gusto. Nung panahon na yon, ang gusto ko lang talaga, mapangiti ang Diyos. Gustuhin yung mga gusto ni God. At kung tatanungin niyo ako, Ate Dana, Pastora Dana, worth it ba
na ginusto mo yung gusto ng Panginoon kahit nung sa simula ay hindi mo siya gusto? Gusto kong malaman mo, one of the best decisions I've ever made in my life. Na sundin yung maganda sa paningin ng Diyos. Kahit na nung sa simula, hindi siya maganda sa paningin ko. Kasi yung paningin ng Diyos, hindi maluloko. Yung paningin natin, yung nararamdaman natin, maluloko yan. Affection, pwede kang lokohin yan. Feelings mo, pwede kang lokohin yan. Even yung thoughts mo, pwede kang lokohin yan. Kaya nga, ang sinasabi ko ngayon, hindi lahat ng maganda ay tama. Malalaman mong tama yan pag maganda din sa paningin ng Diyos. Hindi lahat ng masarap ay dapat. Tama ba? Masarap nga yan. Bawal naman sa'yo. Kasi may sakit ka. O magkakasakit ka. O di hindi pa rin. Kaya lang anong sasabihin sa'yo? Anong sasabihin sa'yo para maloko ka? Minsan lang naman yan. Hindi naman lagi. Pagbibigyan mo lang naman yung sarili mo, ito nga yung point eh. Kaya ka laging naluloko kasi lagi mo pinagbibigyan yung sarili mo. Alam mo, si Lord may favor naman sa'yo eh. Pagbigyan mo ang Panginoon, pagbigyan mo ang Diyos sa buhay mo, magugulat ka na lang sa mga pabor sa'yo ng Panginoon. Now, the goal of the enemy kasi is to get you to accept the offer and deviate you from what? From God's path for your life. Yan talaga ang goal ni Satan sa atin. Alisin ka saan? Sa daan na tinatahak mo papunta sa Diyos. And the path you take when you follow the temptation will definitely lead to destruction. Kaya iingat po tayo. We need to have an empowered heart for us to fight against, for us to fight these temptations. Kaya po, huwag sunod ng sunod sa bugso ng damdamin. Madalas, ang mga taong laging napapasunod ng nararamdaman ng puso, uulitin ko, sila ang mga naluloko. Huwag agad-agad, magtanong, manalangin, mag-devotion, hingi ng divine intervention ng Panginoon. Maraming pagkakataon sa buhay ko na gusto ko na sana isang bagay, gusto ko na sana yung ganito, gusto ko na sana yung ganyan. Kaya lang dumating ako sa point na kung hindi gusto ng Panginoon, ayoko na din. Alam mo ba, pinaka-the best yun. Pinaka-the best yun. Kasi kung binili ko pala yun, baka namulubi na ako. Kung binili ko pala yun, hindi pala ako magiging pagpapala. Kung binili ko pala yun, hindi ako magiging, alam mo yun, hindi magiging ka-glorify sa Panginoon. Huwag po agad sumusunod sa nararamdaman. Kasi yan ang madalas na gagamitin ni Satanas para i-deceive tayo. Huwag agad-agad na sumusunod sa mga nakikita natin. Huwag agad-agad sumusunod sa mga naririnig natin. Kaya nga sabi ko po nung nakaraan, di ba? You read the Bible so that you know who is Christ, so that you will know who is your God. Nang sa ganun, pag may narinig ka, may nag-present sa'yo na ito ang Diyos, at hindi yan kasama o wala yan sa nabasa mo, hindi ka madi-deceive. Kasi ang gusto lang ni Satanas, alisin ka niya sa daan na kung saan papunta sa Diyos at dalhin ka niya sa daanan na papunta sa impyerno. Wala nang iba. Wala siyang ibang magandang desire or plano sa buhay mo, kundi sirain ka. Wala siyang ibang gustong gawin, kundi sirain tayo. Maniwala ka, 24 hours nagpaplano si Satanas sa'yo, pero wala doon yung plano para pagandahin ang buhay mo, para ayusin ka. Lahat ng pagpaplano na gagawin ni Satanas sa buhay mo, lahat ng yan, maniwala ka, lahat ng yan para sa ikasisira natin. So don't let your heart be deceived. Don't let your heart be deceived. Sabi ni Solomon dito, don't go where she wants to lead you. This temptation, this deception, huwag mong hayaan, alisin ka daw niyan or i-lead ka daw niyan dun sa gusto niya. Ang sabi dito ni Solomon, don't go where she wants to lead you. Now, this she is evil. Diba? Sabi kanina, evil woman. Itong babaeng ito, evil woman. At sabi niya, huwag mo daw hayaan yung sarili mong pumunta dun sa gusto niyang papuntahan sa'yo. In short, wag mong hayaan si Satanas na manalo
O wag mong hayaan siya na papuntahin ka dun sa sa lugar, sa kalagayan na kung saan wala na ang Diyos sa buhay mo. Viewers, can I just share or tell this to you? My prayer is, sana dumating ka sa point na kahit anong nararamdaman mo, hindi mo ipagpapalit yung Diyos na meron ka. Hindi natin pagpapalit ang Panginoon. Importante po, para magkaroon tayo ng empowered heart, we need to take care ourselves from this deception. Una, we need to take care ourselves from our desires. Pero pangalawa, we need to take care of ourselves from these deceptions. So, paano ko po malalaman or paano ko po maaalagaan yung puso ko para hindi ako maloko? You know, every day, itono mo yung puso mo sa puso ng Diyos. Every day, i-desire mo yung tibok ng puso ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Wala nang iba. The only way para maitono mo yung puso mo sa Panginoon is through His words. Kasi ang salita ng Diyos ay puso ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay puso niya. So pag nalalaman mo ang puso niya at nakikita mo yun sa puso mo, teka lang, parang iba yung gusto ng heart ko sa gusto ng heart ng Lord. Then, maitutono mo siya na hindi pwede to. Gusto ko yung puso ng Panginoon, yung tibok ng puso ng Diyos, at hindi yung sariling tibok ng puso ko. Huwag kang magpapabola sa mga taong hahadlang. Huwag kang magpapabola sa mga taong susupalpal sa pangarap mo at sa nais ng Panginoon sa buhay mo. Huwag kang magpapabola. Don't let, don't go. Yan yung passage natin ngayon. Don't let, don't go. You do note, di ba? Don't let, don't go. Don't let don't let your heart lead you to evil woman. Pangalawa, don't go where she wants to lead you. Dalawang bagay that you have to take care of yourself para magkaroon ka ng empowered heart. Una, you have to take care of yourself from your desires. Pangalawa, from the deception. At lahat, yung dalawang yan, nangyayari po yan araw-araw. Araw-araw. Kaya anong ibig sabihin mo, Pastora? Araw-araw pakanaisin mo. Dapat ang nasa mo ay patungkol sa Diyos. Pangalawa, araw-araw, dapat tinutonon mo yung puso mo, yung tibok ng puso mo sa tibok ng puso ng Diyos para nalalaman mo kung ano yung tama, kung ano yung gusto niya at hindi tayo maluloko. You know, I believe that God is talking to us right now. At naniniwala ako, meron ditong kinakausap ng Panginoon ngayon. So very important po sa pag-empower ng heart natin. Nandun kumikilos yung Creator natin. So if it is your heart's desire na, Lord, can you please take care of this heart? Yung pinakamaganda. Totoo lang. Sa dami ng pinagkatiwalaan mo ng puso mo, ilan na dun yung sinaktan ka? Ilan na dun yung sinira? Ilan na dun yung binasak? Sabi mo, please take care of this heart. Pero wala siyang ibang ginawa kundi wasakin, lokohin. So you know, there is someone who can really take care of our hearts. Who can really empower this heart. Walang iba yun kundi yung nag-create ng puso ko. Yung nag-create sa atin. So if it's your heart's desire, Lord, can you please take care of this heart? Simula ngayon, God, I want to yield. Gusto kong i-submit. Gusto kong itono yung tibok ng puso ko sa'yo. No, it's very important that we accept Him. We accept Jesus as Lord and Savior. Magugulat ka na lang kung paano kikilos ang Panginoon sa iyong buhay. Kung ito'y nais mo, I want you to close your eyes right now. At habang nakapikit ka ngayon, I want you to pray this prayer with me. Prayer of acceptance, a prayer of confessing our sins to God. And letting Him move. Sabihin mo sa Panginoon ngayon, just confess these words.
Ulitin mo lang, sabihin mo, Lord Jesus, I come to you right now. I know I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. Today I accept you as my God, as my Savior. And I am letting you to take care of this heart. Protect this heart from the works of the enemies. And let this heart, oh God, give glory to you. In Jesus' name I pray. Amen. Ito na lang po ang mananalangin. Panginoon, sa oras na ito, I know, meron kang kinakausap. May panlalaban siyang nararamdaman. Kasi gusto niya pa rin sundin. Yung tingin niya ay nagpapasaya sa kanya. Nagpapakilig. Nagbibigay ng ngiti. Pero Lord, ang katotohanan po, kung hindi ka namin napapangiti sa aming desire, sa tibok ng aming puso, then hindi po totoong masaya. Hindi po ito ang tunay na kaligayahan. God, I pray right now that you move to this person. Pakita mo kung gaano ka-weak yung heart niya. At ipakita mo sa kanya kung gaano niya kakailangan na mapalakas, na ma-empower itong pusong ito. Para hindi na mawasak ulit, para hindi na maloko ulit. Father, forgive us. Kung may mga desire kami na hindi mo naman gusto. Forgive us, God, sa mga pagkakataong pinipilit namin yung gusto namin. And today, God, binabalik ka namin, Lord, sa totoo mong trono. Truth is, this heart is yours. This mind is yours. Our lives is yours, God. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, God, maghari ka sa puso namin. Maghari ka sa puso ng taong ito. Nang sa ganun, Lord, hindi niya hahayaan ang sarili niyang gumawa ng hindi maganda. Hindi niya hahayaan ang sarili niyang gumawa ng hindi nakalulugod sa iyo. If this person is in the breach of doing something that is so wrong, committing something na sobrang sama, Panginoon, sa oras na ito, maging malakas ka sa kanya. Palakasin mo yung puso niya. Mangusap ka po, Panginoon, sa puso niya ngayon at makita niya, Panginoon, na ang totoong saya ng buhay, na ang totoong success sa buhay na ito ay wala ng iba kundi, Panginoon, mapangiti ka at masunod ka sa lahat ng aming ginagawa. I pray for these people right now who's watching, God, na simula sa oras na ito, Panginoon, matututunan naming itama, na itono ang tibok ng puso namin, Panginoon, sa tibok ng puso mo. Nang sa ganun, Lord, hindi kami maluloko. Lord, kung merong mga maling desire right now, Lord, I pray, God, alisin mo po, kunin mo po, Panginoon. Tanggalin mo po ang mga hindi bagay sa pusong ito. Lord, tanggalin mo ang mga basura sa pusong ito. Tanggalin mo, Lord, ang mga maling nasa sa pusong ito. And Lord, I pray right now for truth. Hayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, maka-experience ang taong ito, Panginoon, ng katotohanan. Mamulat siya, Panginoon, sa katotohanan ng buhay, Panginoon, at hindi na pumuli siya magiging blinded ng deception ni Satanas in the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, marami pong salamat dahil alam ko, Lord, kumikilos ka. Alam ko, God, na nag-empower ka ngayon. Alam ko, Holy Spirit, that you are empowering someone's heart right now. And I believe that this life of this person will never be the same again. Panginoon, sa oras na ito at sa mga susunod na itatakbo ng buhay namin, ang panalangin ko po, Panginoon, simula ngayon,
Kami po ay magbabantay. Babantayan namin ang aming nasa. Hindi namin hahayaan, Lord, na magkaroon ng mga desires na hindi makakapag-glorify sa iyo. Lord, magbabantay din kami, Panginoon, sa gawa ng kaaway, nang sa ganun, Lord, hindi po kami maluloko. Panginoon, salamat sa salita mo. Salamat sa talino. Salamat sa wisdom na ipinagkaloob mo sa amin ngayon. We just want to thank you and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen.